automatic nang nababalot, no? Yes, yes, sir. Wala nang kahirap-hirap, no? Ang masasabi ko about our farm is parang ina-establish namin dyan yung circular economy kasi walang tapon tong system natin eh. Kasi yung basura, kino-convert natin into fertilizer. Yung fertilizer, pinapakain natin to sa mga crops natin. Meaning talagang yung waste doon sa mga taniman ng mais, pinag-harvestan, nakukonvert into pagkain. Yes, lahat ng klase ng waste. Ang ginagawa namin dyan, hinahaluan namin siya ng molasses, lalagyan namin ng konting urea para medyo ma-breakdown yung mga fibers niya. Ilang years na po ba kayo nag-aalaga ng mga baka at yung ginagamit niyo yung circular farming system? Mga 10 years na, sir. Ano ba yung pinagkakabala niyo aside from farming? Actually, ako, sir, political science graduate ako. Okay. So medyo malayo sa farming. Kaya niya ng 33 tons isang hectare for silage. Tama. Just in case na ma-build nila itong taniman ng sorghum or the same time yung corn silage natin, Yes, sir. malaking tipid. Malaking tipid talaga, sir. Ito, sir, 90 kilos ito. So, 90 kilos times 7. So, 7 pesos. Parang 630 isang ganito. Okay. Actually, lahat ng ruminants, lahat ng mga kumakain ng damo na hayop, pwede. Let this be a lesson for us na pag dumating ang mga crisis na ganito, kaya nating mag-depend sa sarili natin. Self-sustaining. Self-sustaining tayo. Yun yung gusto nating maging goal. Yung goal nila, Sir Bobs, na mabawasan yung farm inputs, eto na, nagagawa na nila dito sa pamamagitan ng ganitong proseso, circular farming system. What's up, Kabidyo? Art Sinubago here and welcome to another episode of Kabidyo Stories. What's up mga kabidyo? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo ngayon sa Balungaw, Pangasinan na kung saan ating bibisitahin ang Balungaw Integrated Farm. Ating aalamin ang kanilang tinatawag na circular farming system na kung saan ang waste ay nagiging feeds at ang feeds ay nagiging food at ang food ay nagiging extra income. Binabawasan nito ang gastos sa farm inputs. At the same time, kikilalanin po natin ang farmer na nagsusulong po nito. Let's go! Hello sir, good morning! Hi, Sir Art. Kumusta? Yes sir, ayan. Nice to meet you sir. Nice to meet you, Sir Art. Yes sir. Sir, bago ang lahat sir, pwede ba tayo magpakilala? Yes. Ako si Christian Peralta, pero sa social media I'm more known as Bogs Peralta. Practitioner tayo ng integrated farming. Yung farm na pinapatakbo natin is Balungaw Integrated Farm here in Balungaw, Pangasinan. Yes sir. Yung farm namin, iba-iba yung location kasi parang we're also engaged in rice production, corn production, and itong pinakabagong project natin, yung sorghum production. Yes sir. And ang masasabi ko about our farm is parang ina-establish namin dyan yung circular economy kasi walang tapon tong system natin eh. Kasi yung basura, kino-convert natin into fertilizer. Yung fertilizer, pinapakain natin to sa mga crops natin. Pinapakain din namin sa parang isang special na parang livestock namin sa farm, yung black soldier fly. BSF. Yung BSF, siya yung nagpo-produce siya ng organic fertilizer at nagpo-produce din siya ng, through its larva, nagiging pagkain din siya ng ibang livestock tulad ng manok, ng baboy, Yes, at sir. isda. Sir Bogs, no? Parang nabanggit natin kanina is tinatawag nating circular farming system. So parang kung titignan mo, parang umiikot, no? Yes, So sir. parang ngayon lang natin narinig ito. So sir, can you tell more sa ating mga audience kung ano nga ba itong sinasabi nga nating circular farming system natin? Ito yung type ng farming system that works with nature na ginagaya lang natin kung anong nangyayari sa yung nakikita natin sa paligid natin na yung 'di ba sa nature kung tutuusin wala namang waste diyan eh. Yung waste bumabalik lang din sa kalikasan at nagiging source ng food para sa ibang organisms within our environment. So sa amin nakita namin na itong system na to is beneficial dahil lalo na itong crisis ngayon na mataas lahat ng inputs, mataas ang abono, mataas din ang presyo ng krudo. Nagagamit natin ito as parang alternative, pang-reduce ng gastos ng mga farmers. Yes, oo. Kami naman, ang focus namin dyan is aside from reduction ng gastos,
hindi namin totally tinatanggal yung sarili namin sa conventional methods of agriculture. Pero for now, as of now, na hindi pa namin kaya mag-fully organic, kinukombine namin tong two concepts na to para maging mas sustainable. Kasi kung dire-diretso ka naman na dire-diretso kang inorganic, pwede dumating sa point na yung soil mo ay mahina na mag-produce. Magde-degrade na kasi wala na yung microorganisms dyan eh. So there comes a time na bubuhayin mo siya ulit. Unlike dito sa system natin na pwedeng tuloy-tuloy ka magtanim dahil meron kang organic fertilizer na mag-introduce ng life sa soil mo. Nice. So, ang ganda nun, no? Kasi alam naman natin ngayon talagang nagtaas ang fertilizer, nagtaas ang crudo, lahat. Everything goes up, no? Yes, sir. Pero sir, Sir Bogs, malaman lang po natin, no? Ano bang profession po ninyo? Ano ba yung pinagkakabalaan nyo aside from farming? Actually, ako, sir, political science graduate ako. Okay. So medyo malayo sa farming. Pero yun, nabigyan ako ng opportunity, yung family nagkataon na merong ilang baka na, kasi yung mula sa lolo ko pa, meron na siyang baka eh, may mga alagang baka. So, kung titignan nyo, itong college, sa totoo lang, hindi ako 100% sure kung ano ba talagang gusto. Gusto ko maging abogado, gusto ko bang maging professor sa political science or... So yun, may opportunity dito. So sinubukan ko. Noong una, parang bakit ganito? Nag-end up ako sa field na never ko in-expect na mag-end up ako. Ito farming. Pero yun, over time naman, yun, through a lot of trial and error, a lot of... Syempre, ang daming failures along the way. Parang nakita rin natin na may chance din tayo na mag-improve. And yung ginagawa nating trabaho ay meaningful din at nakakatulong din sa sa kapwa natin, sa community natin dito. Yes, so, sir. Nice. Pwede kang gumawa ng profitable enterprise and at the same time, tinutulungan mo through yung mga concepts na pinag-aaralan namin dito ngayon sa farm. Nagagawa namin na tulungan ang mga farmers na maging mas profitable. Yes. in the long Tsaka run. not so dependent. Not so dependent. Diba? And medyo shift din kasi parang nag-shift ka ng unti-unti from yung conventional na agriculture traditional, to agriculture modern. na medyo less harmful sa environment. Sir, parang it seems that the way you talk, parang napakatagal nyo nang ginagawa itong farming. Yeah, daming syempre ang dami nating yun nga, sabi ko trial and error, daming kapalpakan. Lahat ng yung mga experience ng mga kasama natin dito tulad ng mababang presyo ng palay, yung pagkalugi dahil sa kalamidad, experience na po natin yan. So we can speak from experience. Nice. Kaya namin i-share to based sa experience namin. And pwede namin i-recommend kung ano yung what to do, what not to do. Pero tulad ng sinasabi ko sa lahat na kung anong what works for us may not work for you. Ganun. Correct. So, unti-unti na share namin tong model namin para ma-showcase namin, mapakita namin sa ibang farmers in a way na parang makakatulong din sa kanila. Baka sakaling mag-work din para sa kanila tong model namin. Yeah, parang it seems that it's doable or duplicable Yeah. to other areas, to other farmers. Yes, no? sir. Sir, siguro mas excited tayo ngayon, no? Dahil nandito tayo ngayon sa lugar na kung saan nakatanim yung tinatawag nating sorghum, correct? Yes, sir. Gusto nating makita. Pwede ba natin puntahan? Yes, sir. Okay. Tignan natin yung sorghum. Alright, let's go. Okay. Ang sorghum ba, sir, parang mais, no? Same lang, sir. Parang mais din lang siya. Actually, I think, if I'm correct, parang may common ancestor sila. Okay. Di ba kasi yung mais, parang hindi naman siya yung I think, naturally existing na ganun. Kung babalikan mo yung parang prehistoric times, parang it's something na parang dinevelop lang ng tao over time. Yes, sir. And yung ancestor niya is something more similar sa sorghum natin. Anong difference nila, sir, kasi usually nakikita rin naman natin yung mais pinapakain din sa mga livestock natin. Bakit sorghum, sir, ang ginagamit natin? Itong sorghum kasi, ang maganda sa kanya compared sa mais, ang mais kasi one time mo lang siyang mapapakinabangan. Okay. Itong sorghum, from base experience namin, ito na kasi yung second na namin second time na papakinabangan natin to Hindi siya second crop. Kumbaga, paano? Ano ba yung term na appropriate doon? Normally parang tinatanim mo siya at the same time as yung time na tinatanim mo yung mais during the start of yung dry season. And itong sorghum, parang ito yung parang nagiging alternative na pakain natin sa mga
hayop natin, mga baka, ganyan. Kung gagawin mo siyang yung tinatawag natin na silage, it will only take you about 60 to 60 mga 70 days. 70 days para para Magamit. i-harvest. Pero pag yung seeds, mga 90 days onwards, yun, pwede mong gamitin as seeds for planting. Sir, paano ba tinatanim ito? Parang mais din, sir. Seeds ang gamit dito. Yes, seeds ang gamit dito. As you can see yan, itong sorghum crop natin as of now, hindi siya talaga totally yung hindi siya totally yung perfect right now. Tingnan niyo, may siya, may Mga bugs affected pa din siya, siya ng fall armyworm, pero magagawan din naman ng paraan. Similar sa corn. Pero Okay. ang napansin namin na difference niya compared dun sa corn is medyo mas resistant siya sa sucking insects. Chewing insects parang same sila na Okay. mas resistant pa rin siya. I think more resilient pa rin siya sa corn. Okay. Pero isang kagandahan niya, isang benefit is less ang inputs na ginagamit. Less yung expenses mo sa planting kasi hindi ka na magre-repeat ng planting, hindi tulad ng corn. Less yung expenses mo rin sa irrigation kasi it requires less water. Okay. As in lower than 50% ang niya. Talaga? Yeah. So talagang mas efficient siya. Yes. So given this time na mataas ang cost ng lahat ng inputs dahil sa Correct. crisis, Sa crudo. sa crudo dahil nga sa ongoing na sa war abroad sa ibang bansa. I think ito ang napaka-relevant nito yung timing ng introduction ng sorghum. Yes, oo. It seems okay din naman yung iba, sir, no? Parang Yeah, may nakikita, okay lang din yung iba. May nakikita tayo dito na na Ito goods naman din. di kami totally worried dito sa crop namin kasi may magagawan pa rin to ng way. Sir, ilang buwan na ito? Ilang days na tong nakatanim na to, sir? Itong days ng sorghum parang about 1 month na to na Oo. Pero 1 month. pagka dumating sa point na nasa siya 70 days, you can see abot siya ng lampas tao, yung kahit nakataas yung kamay natin dito, hindi natin maabot yung peak niya. Yes, sir. So when you say, sir, 70 days, parang it seems 2 months lang, no? More than? Yeah, more 2 months. Oo, tapos pwede nang i-harvest. Pwede na i-harvest. Okay. Sir, sa planting season naman nito, sir, parang every ideal, sir, na season para itanim ito. Pwede ba ito sa tag-araw? Pwede sa tag-ulan? Ano mas ideal? Hindi pa namin na-try sa tag-ulan, pero itong area na to, ita-try namin hanggang tignan namin sa third time kasi yun maabutan niya yung tag-ulan eh. Okay. Pero based sa experience namin, ayaw niya yung nabababad din sa irrigation. Hindi siya yung parang palay na Same din sa corn or ibang crops. Pag nailubog siya sa water galing doon sa kanal, ang nangyayari dyan, namamatay din talaga siya. Okay. Oo. So nice, no? Tsaka parang pansin natin dito, ayun, may patubig kayo doon din, sir, no? Yes, may kanal. Oo. May kanal. Yung time na ginugrow namin ito, meron tayong rice na nakatanim doon sa kabila. So yung mga parts na nag-overflow, Napupunta sa rice. napupunta dito, napunta dito, yan, papakita natin yung part na yan. Oo. Itong part na to, ito yung part na nung meron tayong rice na nakatanim dyan na nag-overflow. Nice, ah. So namatay, ito yung part na namatay na Oo nga, na paano to? Oo. Nasob- Nababad sa tubig and at the same time daanan ng tractor harvester natin. Okay. Oh, Na guys, so, nag-harvest ng oo, hindi pantay yung yung pagkaka-grow ng mga sorghum po nila dito. Kasi nababad daw sa tubig. So, Yes. meaning, sir, hindi siya ideal, no? Hindi siya ideal for yung pag sobra-sobra yung tubig, hindi rin hindi rin siya maganda. Kaya kapag sabi ko kanina yung tag-ulan, parang Oo. medyo negative tayo doon. Medyo negative as of now. Pero titignan natin sa higher areas. Yung experiment natin, gusto namin i-try na sa higher areas, baka naman mag-thrive siya basta well-drained yung soil. Yes, sir. Kapag hinarvest natin ito, kailangan diretso na sa processing area ninyo. Yeah, diretso na sa processing area. Yun yung papakita namin mamaya, yung natin, yung baler natin. Nice. So, Doon gusto natin nating siya malaman mamaya yon. Doon natin siya kinocompact, tapos fino-ferment for 21 days, tapos yun, pinapakain na sa mga alaga nating mga... Sir, ilang hektarya po ba itong tinataniman nyo ng sorghum? Itong area na to, nasa 1.2 hectares ito. Itong area na to. Aside from here, sir, may other area pa kayo na tinataniman o ito lang Meron muna? pa, may smaller areas pang tinataniman. Itong area natin na to, ng sorghum, yan, halos based sa experience namin last season ng kaya niya ng 33 tons isang hectare for silage. 33 tons Yes. for 1 hectare. For 1 hectare. Madami na yun, eh. Yes, for 1 hectare. Oo. Yun yung Ilan ang kaya na niyang mapakain nun, sir?
yung kaya niya ipakain na baka per Oo, 33 tons. 33 tons. Good Parang, for- parang ano yan eh. Kasi ang i-consume ng baka on average parang nasa 30 to 35 kilos Per day. per day. Just to give you an idea, ganun Yes, yan. oo. 30 per day. Nice, no? Ang ganda pala, no? Talagang malaking katipiran sa ating Oo. mga magsasaka. Tama. Just in case na ma-build nila itong taniman ng sorghum or the same time yung corn silage natin. Yes, sir. Malaking tipid. Malaking tipid talaga, sir. Lalo ngayon, na yung land prep, yung rental ng tractor. Actually, kahit sa inyo yung tractor, mahal pa rin dahil sa crudo. Grabe, no? Anyway, guys, napuntahan natin itong kanilang taniman ng sorghum. Gusto ko naman, sir, ano yung susunod na pupuntahan natin? Okay, titignan natin yung baler. Yung Okay. baler natin. Sige, let's go! Okay. Dito tayo sa baling area natin ng ng silage. Dito actually yun, gusto sana natin ipakita yung sorghum natin pero parang as of now wala pa tayong available for harvester. So ang papakita muna natin dito is yung alternative na feed natin na yung corn stovers galing dun sa mga kasamahan natin sa iba-ibang barangay na nag-grow ng seeds for seed production. Okay. Yung natira nila na stovers, parang ang nangyayari doon, gusto nila malinisan yung mga bukid nila para taniman nila ng gulay, wala na yung mga excess na residue ng mga mais na Mais. pwedeng tumubo pa ulit. So ginagawa namin, yung harvester namin ng silage, ng sorghum silage, ng corn silage, pinapadaanan namin doon sa field, tapos ito kino-convert namin sa pakain ng baka namin. Yes. Sir, meaning talagang yung waste doon sa mga taniman ng mais, pinag-harvestan, naku-convert into pagkain. Yes, lahat ng klase ng waste. Okay, Yan. ito guys, Oo. so this is not the typical na sorghum. Di so yung this typical is mais. silage, yes. Okay. Ang ginagawa namin dyan, hinahaluan namin siya ng molasses, lalagyan namin ng konting urea para medyo ma-breakdown yung mga fibers niya. Yes. Tapos pinapasok namin dito sa machine namin para Okay. para i-compact. Tapos yun na yung nagiging source ng pagkain doon ng baka namin. Nice. At dito sa bale, pinapatagal namin ng 2 to 3 weeks. Tapos saka namin siya ipapakain doon sa namin, sa mga alagang baka. Okay. Sir, parang itong ginawa nyo ngayon, na-eliminate yung manual labor, mechanized, Yes. meaning yung gamit ng technology. Ano to, sir? Kayo din ba gumawa or binili? Hindi. Actually, itong machine na to, binili natin sa isang may local supplier po tayo dito sa Okay. dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung pwede mo i-promote yung all certified equipment. Yan. Sila yung nag-ano sila yung nagbenta sa atin itong ng machine Sir, na to. by using this machine, no? Yes. Ano, sir? Malaki yung natipid natin? Napabilis? Paano yung naging yes. production po natin, sir? Meron tayong mas nakasave tayo sa labor. Parang ang nangyari dyan, yung labor natin na dati sa pagsasako, parang naging 1/3 yung labor natin. Okay. Compare dun sa dating natin, yung dating system natin. Pero merong talagang mga times na na sobra-sobra yung corn na dumarating na hindi rin kaya ng baler. Kino-combine natin yung dalawa. Meron pa rin tayong yung conventional na method natin na sinasako pa rin. Mano-mano. Depende sa availability ng supply. Pero sir. hopefully in the future kung kasi ito yung first machine natin, so far nakita namin maganda pa. Kung nabawi na namin itong investment namin dito later on, baka kukuha pa kami ng namin, yung next machine para Okay. puro ganito na yung namin, puro build Sir, na. gusto ko lang makalapitan ito Yes, So sir. ito na sa yung parang output. Yes, ito na yung output natin. Sir, ilang kilos po ito? Itong corn nasa 90 kilos. Pero yung sorghum, pag binibale namin, inaabot siya ng 120 kilos. Mas mabigat? Mas mabigat. Okay. Tapos ito, sir, mga ilang ilan po ba yung nyo dito, ang mga alaga ninyong baka? Yung makakakain ng Yes. ng alagang baka. Ito, 90 kilos. So parang good for 3 baka ito isang araw. Okay. Good for Tatlong baka? Yes, 3 isang baka araw. isang araw. Okay. Pero sir, ganito, nagbebenta ba kayo o for personal consumption lang ng mga alaga ninyo? Nagbebenta rin kung may excess, pero kasi ngayon, ang challenge din ngayon is, naintindihan ko naman karamihan ng mga growers natin ngayon, parang medyo hesitant sila dahil nga sa price ng crudo. Yes. Yung mga normally, yung mga bumibili sa amin sa mga malalayong lugar, Yes. ang ginawa nila parang
naghanap muna siguro sila ng mga alternative na means or bumili sa mga mas malapit na area Yes. dahil nga sa logistics of having to transport. Pero normally, sir. pag may excess kami, binibenta namin yung excess namin. Na, ano. Usually, sir, magkano inaabot yung mga ganito? Ito, sir, 90 kilos ito. So, 90 kilos times 7. Okay. So, parang 7 pesos. Parang 630 isang ganito. Okay. Tapos, ang prevailing price natin ngayon, kung ibibenta, kung sakali 7, commercial, 7 pesos. Pero medyo nag-adjust yan. Alam nyo naman yung cost Nagpa-fluctuate. dahil sa unpredictable ngayon yung price, yung cost to produce natin. Oo. So nag-increase din yung price niya. Range yan from 7 to 8 depende sa ano. Yes, sir. Pero naman, naintindihan naman namin, ayaw natin din mahirapan din yung mga yung mga buyers natin na nag-aalaga din ng livestock kasi kami mismo nag-aalaga din ng livestock. So Yes. pag bumaba din naman yung prices siguro, doon pwede tayo mag-adjust Bumaba ulit. rin, no? So, meaning, sir, daw, parang self-sustaining itong farm po ninyo. Yes. You produce your own food para sa mga alaga ninyo, but this time itong binabanggit ninyo, mais lang muna yung ginagamit natin. Yes. Kasi natapos yun ang gamitin yung sorghum. Kaya yung pinuntahan natin kanina is nasa second season pa siya ng pagtubo. Sir. Pag nakikita nyo, parang actually itong natin, parang meron tayo laging plan B. Correct, Lahat correct. ng setup natin parang may plan B na. May alternative. May alternative. Sir, sa isang araw, ilan ang napuproduce yung ganito? Ang napoproduce namin, may times kasi, may times din kasi na kailangan ng machine ng maintenance. Pero pag makikita nyo dito, ang baling natin is 2 minutes. Kaya niya ng 2 minutes Okay. per bale. Tingnan natin ito, guys. Ito, so automatic nang nababalot, no? Yes, yes, sir. Wala nang kahirap-hirap, no? Tsaka siksik na siya. Yes, yes, sir. Okay. Mabigat. Ayan, oh. Kaya mo ba? Ayan, kaya. Sige, idaan mo dyan. Alright. So, ito guys, nandito yung mga ibang nagawa nila, yung output nila. Ayan. Ito na yung So, 90 kilos ang bawat isa nito. Okay? Pero ito ay yung the usual na mais. Pero kapag yung sorghum ang gamit nila, mas mabigat. Yes, Umaabot siya ng 100 120 kilos. More or less, no? Pero ito, sir, sabi ko nga kanina, ilan ang napoproduce nyo sa isang araw? Yun ang po-produce namin sa isang araw, depende sa availability. Pero pag titignan nyo, if you do the math, titignan nyo, kaya natin mag-produce ng Sabihin na natin, yung 2 minutes na yan, yun yung baling natin. Pero sabihin na natin may konting downtime yan. So, kaya natin mag-produce ng, sabihin natin 20 bales per hour, mga ganyan. So, times 8, so parang kaya siguro, kaya ng 160. Pag 160 60 bales maghapon. maghapon. So imagine, marami ng baka ang mapapakain noon. Marami na. Ano sir, nagbibenta rin kayo? I mean, pag may pupunta dito, bibili? Yes, nagbebenta rin kami. Okay. Nagbebenta rin kami. Yung mga, may mga clients na kami, matagal na kami nagbebenta ng, ng silage. Lalo itong drought talaga na maraming nakakailangan talaga ng na may kakulangan talaga sa pagkain ng mga baka nila. Yes sir. Sir, for baka lang po ba? Pwede po ba yan sa kalabaw, sa kambing? Pwede rin. Actually, lahat ng ruminants, lahat ng mga kumakain ng damo na hayop, pwede sa kanila. Wow. So, guys, no, nakita natin kanina yung proseso kung paano binabalot, binabundle itong mga silage nila. At the same time, kumbaga, naging efficient yung paggawa. Tama, No? tama. 160 bales or bundle yung nagagawa po nila in a day. Pero kung dadagdagan mo pa yung machine mo, pwede Baka pang dumoble. mas maging efficient pa kung Mas maging efficient pa. Yun yung target natin. Baka mas maging, pagka nakita nga namin dyan, baka pag dalawang machine, pwede ka siguro maglagay dyan ng parang embudo. Tapos, kung meron kang mini loader o loader na attachment sa tractor, pwede mo i-load. Tapos yun na yung Dire-diretso yung na. distribute. Baka yung natin, yung labor efficiency natin, baka pwede pa natin gawing 4 times na mas efficient. Ano yun sir? Araw-araw pong may ganito sa inyo? Depende sa availability rin eh. Oo. Itong nataon lang din, itong period na marami kasi sigurong mga farmers na nakita nila na Tsaka summer season sir eh. na pag itutuloy nila yung mais nila, baka malugi sila dahil sa prices ng abono, prices ng diesel. They would prefer na ibenta na lang sa amin in the form of silage kasi in 70 days, yung additional pa sana na 50 days na yan, mababawas na yung pagpapatubig, ganyan. Correct. Mabawasan na yung gastos nila. Yung gastos nila So meaning talagang yung goal nila Sir Bogs
na mabawasan yung farm inputs, Oo. eto na, no? Yun na yun. Nagagawa na nila dito sa pamamagitan ng ganitong proseso, circular farming Circular system. Saan pa ba tayo pupunta dito at gusto nating makita kung anong part pa ng farm po ninyo? Sige, pupuntahan na natin yung mga baka, yung mga kumakain nito. Alright, so samahan nyo kami guys. Let's go! So parang nakikita natin dito sa future ng is baka mas feasible for the Filipino cattle farmer to engage in mga fattening activities. Let this be a lesson for us na pag dumating ang mga crisis na ganito, kaya nating mag-depend sa sarili natin. Self-sustaining. Self-sustaining tayo. Yun yung gusto nating maging goal.